Magandang umaga po. Magandang umaga. At ito naman tayo, magla-live tayo. Ang mainit ngayon, suging-sugi si Sara Duterte. Dito kay Sara, pero this time, may kasama si Bongo at si Bato. Ang topic po natin ngayon ay malabo na ba? Malalabo na ba na magkalabasan pa ng warrant of arrest ng ICC si Bato, si Sara at si Bongo? So yan ang nakikita ako, nagtatanong ako kung malabo o hindi. Pero aminin ko sa iyo, ang aking analysis ay mukhang malabo nga. So ito ang dahilan kung bakit. Number one, number one na dahilan po ay hindi maglalabas ng warrant of arrest ang ICC kung hindi nila matatapos ang issue na sinampa ni Ginoong Duterte. Ano ba yung issue na sinampa ni Ginoong Duterte? Tandaan niyo po, nagsampa siya ng motion to dismiss base po sa kanilang argumento na dahil hindi sinunod ang Article 12, Paragraph 2 ng Rome Statute ay dismiss na ang kaso. Yan po ang katwiran ni Digong. Pero habang hindi pa nadidesisyonan, ang ginawa naman ni Digong ay nag-file siya ng request sa tatlong judge na si Judge Ganso at saka si Judge Liera na umalis sila sa issue na kung pag-re-resolve ko mayroong jurisdiction ang ICC o wala sa kanyang kaso. So hiningian ni Digong. Binasura ito ng dalawang judge at tatlong judge mismo binasura nila. Ang katwiran nila wala po sa proseso. Mali ang proseso ginanunikan ng dalawang abogado ni Digong na si Attorney Nicholas Kaufman at saka si Attorney Dove Jacobs. So, sa totoo lang, hindi mali yon. Ang alam kong diskarte, may mga abogado kasi sa tingin mo mali, pero diskarte yun. Bakit ko nasabi diskarte? Para ipaalam sa judge na yun na sila ay naghingi at nagdududa sila sa dalawang judge na si Ganso at saka si Judge Liera. Ngayon, pagkatapos doon na binasura nila, ang ginawa naman ngayon nila ni Attorney Kaufman ay nagsampa na ngayon ng request sa lahat ng mga judges ng ICC na paalisin itong si Judge Liera at saka si Judge Ganso. So ngayon, ang ginawa naman ng President ng International Criminal Court na si Judge Tomoko Akani ay binigyan ng order si Judge Liera at saka si Judge Ganso na sumagot sa request ng abogado ni Digong na umalis sila sa pre-trial chamber bilang judge doon. Pero ang pag-alis nila ay para lamang sa purpose o pakay na sa pagdidesisyon kung talagang bang may jurisdiction ang ICC o wala sa kaso. So, okay? So, ganun ang nangyari. Tapos, sumagot naman ito ngayon ang sumagot ang Office of the Prosecutor na sabi nila, bago umalis yung mga judge, dapat high ang standards na hindi karaka-raka na dapat umalis. Okay, sinagot naman ito, sumagot yung dalawang judge. Ang sagot naman nila ay, makakaasa si President Digong na fair kami. Sinabi ng dalawang judge na fair kami. At isa pa, hindi naman po, sinabi ng dalawang judge, hindi naman po napag-usapan noong sila nagdesisyon noong September 15, 2021 na bigyan ng authority ang Office of the Prosecutor na mag-imbestiga sa kaso ng Pilipinas, ay hindi pa naman napag-usapan yun yung tungkol sa Article 12, Paragraph 2. Kundi pinag-usapan lamang on the plain view na yung mga krimen na involved ay sakop ng International Criminal Court sa rason na ito ay nangyari pala sa panahon ng kasapi pa ng ICC ang Pilipinas. So iyan ang sinabi ng Wala pang silang desisyon patungkol sa argumento na kung hindi matutupad ang inuutos ng Article 12, Paragraph 2 ay wala ng jurisdiction. Okay? Ano ba yung Article 12, Paragraph 2? Nakasaad po sa Article 12, Paragraph 2
na kahit paman ang mga krimen na tinitingnan natin ay nasa jurisdiction ng International Criminal Court o sa Rome Statute sa panahon na nangyari ang mga ito at sapagkat kagaya ng Pilipinas, nangyari ito nung kasapi pa ang Pilipinas ng ICC, ay hindi ibig sabihin na kara-karaka ay pwede nang umaksyon ang ICC. Nakasaad po sa Article 12, Paragraph 2 na mag-aksyon ang ICC pre-trial chamber judges kung, isang kondisyon, kasapi pa ang bansa kung saan ang krimen na pinag-usapan ay tinitingnan. So kung kasapi ang Pilipinas sa Rome Statute, ay hindi pinag-usapan yung kasapi nung panahon na nangyari ang krimen. Ang pinag-usapan lang sa paragraph 12, paragraph 2, article 12 ay kung sa oras, sa panahon, sa time na magbibigay ng authority, kasapi pa ba ng ICC ang Pilipinas? Hindi na. So, ibig sabihin, yan pong argumento na Digong. Napakalakas na argumento. So, argumento din nila na ina-argumento nila ni Attorney Christy Conte, ni Attorney Joel Butuyan, tsaka ni Attorney Gilbert Andres, na ang inargumento nila, dito tayo titingin sa Article 1 to 7. Ano ba yung meron sa Article 1 to 7 ng Rome Statute? Nagsasabi po kasi Article 1 to 7 na ang kahit sinong bansa na kasapi ng ICC o Rome Statute ay pwede umalis. Pero pag sumulat siya, naalis na, ay kailangan po magbibilang ka pa ng 1 taon bago siya tuluyang payagan umalis. So therefore, nung nagsampa ang Pilipinas na aalis noong March 17, 2018, magbibilang ka pa 1 taon. So ang 1 taon nun ay matatapos sa March 16, 2019. So sa March 17, 2019 ay final na hindi na membro ang Pilipinas ng ICC. Yan po ang nangyari. Okay? Walang fake news diyan. Yan po nangyari. So ngayon, ang isa pang nangyari ay noong February 8, 2018 ay nagpalabas ng utos si Prosecutor Fatou Bensouda na titingnan na nila o sisain na nila yung mga krimen na nangyayari sa Pilipinas. Ang tawag doon ay preliminary examination. So yung preliminary examination po na ginagawa lamang po yan sa pamamagitan ng yung Office of the Prosecutor ay mag-imbestiga sa pamamagitan ng internet. Da-download nila mga video na kung saan nagsasalita si Digong na kill, download nila yon. Tapos yung mga bit-bit din nila kasi binigay sa kanila yung testimonya, hindi testimonya tawag kapag affidavit pa lang. Yung affidavit hindi pa kasi natestingan sa cross-examination, kaya ang tawag diyan affidavit pa lang. Affidavit ni Edgar Bato-Bato na kung saan dinitalye niya yung Davao Deaths. Ng Davao Death Squad. So ngayon, wala siyang kinwento tungkol sa war on drugs kasi Davao Death Squad lang binabanggit. Tapos yan, nagdagdag si Arturo Las Cañas, SPO3 Arturo Las Cañas, sa pangyayari niya sa Davao Death Squad. So ibig sabihin po, hatiin mo sa 2 klase ang mga krimeng inaakusa sa kay Digong. Yung una, yung nangyari sa Davao Death, sa nung mayor pa siya sa Davao, at ang pangalawa ay yung nangyari nung siya ay presidente na mula nung July 1, 2016 hanggang sa March 16, 2019. So, ang sa Davao naman, dahil naging kasapi tayo ng International Criminal Court effectively noong November 1, 2011, so ang lahat ng patayan sa Davao na nagsimula sa November 1, 2011 hanggang June 30, 2016, iyon lamang ang sakop ng mga kaso na isasampa laban kay Digong sa patungkol sa Davao Death Squads. Okay? O di kaya yung mga pulis na ginamit sa pagpatay. So ganun po ang 2 kaso. Ang tanong ngayon, dahil nagkapag-anunsyo na si Fatou Bensouda na mag-examine, ang ginawa niya, imbis na nakapagkuha na siya ng mga detalye, alam mo, ang ginawa ni Fatou Bensouda, nagsampa siya ng request to be authorized to investigate. So, ibig sabihin, this time,
official na mag-imbestiga ang International Criminal Court Office of the Prosecutor. Nagsampa siya ng motion noong May 14, 2021. Okay. Ang ibig sabihin, kung preliminary examination, ano bang dahilan kung bakit hingi pa siya ng authority mag-investigate? Na ibig sabihin, ang mga nakuha lang informasyon sa preliminary examination ay hindi patanggapable yun. Hindi matatanggap bilang ebidensya. Kundi usually, ang ginagamit po nila dyan, nagda-download din sila ng mga detalye mula sa Human Rights Watch sa buong mundo at saka sa Amnesty International. At saka dinagdag din nila doon yung mga sinupply nila ni ex-Senator Antonio Trillanes na mga testimony ni Matubato at saka testimonya ni Arturo Las Cañas. So hindi ko alam kung isama doon ang kay Colonel Asierdo. Ano ba? Colonel Asierto. Okay. So yan po ang sitwasyon. Ngayon, ibig sabihin po kung bakit naghingi pa ng authority si Patubin Sauda ng Office of the Prosecutor para ma-investigate, ibig sabihin wala pa silang detalye na official. Kung meron, panay kwento lamang, panay download lamang. So, ibig sabihin, hindi pa dokumentado. This time, kapag binigyan na sila ng Office of the Prosecutor, ng pretrial chamber ng authority na mag-investigate, ay dito na sila magdodokumento ngayon. Okay? So, ngayon, nagsampa sila ng request dong May 14, 2021. Ang problema, sa panahon na yun po na nag-request sila ay hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC. Hindi nakasapi ang Pilipinas sa Rome Statute. So ngayon, despite the fact na hindi kasapi, sabi naman ni Judge Lira at saka ni Judge Ganso, wala namang kasing kumontra ng argumento. Kasi plain seeing on the matter, kita nila na sa panahon pa ng member pa ang Pilipinas ng ICC, ang mga krimen na binabanggit ng Office of the Prosecutor, kaya ginrant nila. Walang nagkontra-argumento. Itong mga Pilipinas ay hindi man lang pinadalhan ng Office of the Prosecutor ang Philippine government kung ano masasabi nila. So dapat pinadalhan nila, pero ang problema lang, kapag pinadalhan nila, si Digong pang presidente, siguradong kukontrahin yon. So nevertheless, kahit si Digong pang presidente sa panahon na yun, kunin nila ang side ng Philippines. Tingnan natin ang argumento ng Philippines. So, because of that, binigyan on September 15, 2021, nagpalabas ng utos sila ni Judge Mutok, si Judge Lira at saka Judge Ganso ng utos na magsisimula ng investigasyon. In other words, nag-investigate. Pero ang problema, pagkatapos na nagpalabas investigate, maagap naman kasi pumalit na si Bongbong Marcos ng presidente ay nagsampa po ng motion o request si Medardo Guevara bilang Solicitor General ni Bongbong Marcos. Anong ginawa ni Medardo Guevara? Nag-request siya na i-defer mo na, ipagpaliban mo na pag-investigate. Ang rason niya ay ganito. Total may kakayahan din naman ng Pilipinas mag-investigate. Hayaan nyo na lang ang Pilipinas na mag-investigate at magsasampa ng kaso sa aming bansa at kami na mismo maghuhusga niyan. So yan ang motion ni Medardo Guevara. Hindi siya nag-argumento na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So yan ang big blunder ni Medardo Guevara. Pero mo, bar top the chair, pero hindi niya nakita yung argumento niyon. Kasi kung ako yung Solicitor General, mag-argumento ako talaga na walang jurisdiction. Kaya lang hindi na napag-usapan yon. So tutok ngayon ang usapan sa kung kaya ba ng Pilipinas na hindi na ibigay sa ICC. Sila na lang kasi ini-invoke ni Medardo Guevara yung tinatawag na principle of complementarity. The ICC can only come in the cases kung walang kakayahan ang Pilipinas. O di kaya hindi genuine nagagalaw ang Pilipinas. O di kaya for some reasons that there was no deliberate intention to stop the investigation. Okay? So gano'n nangyari. So binigyan na mahigit 1 taon ay natingga yung investigation, hindi tinuloy ng Office of the Prosecutor ang investigation. After 1 year, nag-file na ngayon ang Office of the Prosecutor at bago na ngayon ang prosecutor, si Attorney Karim Khan. Nagsampa sila, matagal nang binigyan na natin sila ng chance sa Pilipinas, ay hindi naman gumagalaw.
Tapos nag-report ang Pilipinas, 63 lang na patayan ang kanilang na-report na kanilang nasampahan ng kaso. Nakasama nga doon sa report yung pumatay kay Kian de los Santos, yung pumatay sa, yung iba pang yung dalawa, at yung kaso ni Mortel, sino pa tawag nito? Yung kaso sa Payatas na kung saan pinatay ang 4 niyang kasama at siya buhay. Nang tinamaan siya ng baril na kunwari siyang patay. Pero si Murillo pala, si Murillo. So, yan po ang sinumiti nila ni Medardo Guevara. Ang sagot naman ng Office of the Prosecutor, sila ni Attorney Karim Khan, ay hindi sapat yan. The fact na 30,000 ang pinatay dyan, hindi sapat yan, 63 lang. So, ganun po ang nangyari. Kaya, ang nangyari, binasura ngayon, binigyan na ngayon ng pre-trial chamber ng authority ang Office of the Prosecutor. Sige, proceed. Dumiretso na kayo. So, dumiretso. Ang problema, nang umutos ganun ang pre-trial chamber, nag-umapila sila ni Minardo Guevara. So, pumunta na sila ngayon sa appeals chamber. So, this time, kumuha na sila ng abogada na ICC expert lawyer dito sa British na kumuha sa Britain. So, ang argumento naman ng British lawyer para sa kanila ni Minardo Guevara ay ganito. Dahil ang investigasyon na ay binigay sa panahon na wala ng authority ang ICC, ay dapat dismiss na itong kasong ito. Ganun ang argumento ng British lawyer. So what happened? So, binasura 5 ang judges ng appeals chamber. Ang 3 sa kanila na mamayani, binasura nila ang kaso, ang apila. Ang rason, sapagkat hindi naman napag-usapan sa ibaba ang jurisdiction. So, hindi pwedeng erase for the first time sa apila yung lack of jurisdiction. Yan sinabi. Tapos yung dalawa naman na kumontra, na tinatawag namin yun ng mga dissenting opinion, sabi, hindi na kailangan erase sa ibaba. Kailangan na natin kasi at any given time kapag ang issue ay lack of jurisdiction, we are required to act on it and dismiss the case outright. Yun ang sinabi ng dalawa. So, ibig sabihin, pag makita mo, dito ngayon humuhugot ng buhay ng pag-asa si Digong sa 2 judge na kumontra, na nagsasabi. So ngayon, natalo nga lamang silang butuhan ng 3. Ang 3 naman, actually, kung ako tanungin mo, pabor yung 3. Kaya lang, ang rason ng 3, hindi pwede na pagbigyan ka namin kasi hindi mo naman sa simula pa lang, ang argumento mo ay naghumingi ka ng deferment kasi kaya ng Pilipinas na mag-imbestiga at magsampa ng kaso laban sa kung sino man ang mga sa tingin ninyo ay guilty. Kaya yan po ang rason. So ano ngayon na nangyari? So di ngayon, nung dumating ng February 10 kung hindi ako magkakamali, February 7, nagsampa na ngayon ng motion itong Office of the Prosecutor sa panahon naman ni Karim Khan. At ang hiningi nila, magpalabas ng warrant of arrest laban kay Ginoong Duterte. Isang tao lamang ang hiningi nila. So, ito, isa sa mga rason na nilagay doon, ay nilagay mismo na nakausap ng prosecutor's office si Bongbong Marcos, ang gobyerno ni Bongbong Marcos. At nangako makipag-cooperate yung gobyerno ni Bongbong Marcos kung ang warrant of arrest na ilalabas ay ibigay muna sa Interpol. At ang Interpol, pag nahawak na ng kamay ng Interpol ang warrant of arrest, saka pa lamang ang Pilipinas na makipagtulungan sa Interpol. Sa diniin din ni Bongbong Marcos na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kaya makipag-cooperate kami sa Interpol, hindi sa inyo. So ganun nga nangyari, natuloy nga at March 7, 2024 at 2025, nilabas ang warrant of arrest. Na walang kamalimalay si Digong, galing siya sa Hong Kong, dumating siya March 11, ay hinuli siya ni Torre, General Nick Torre, na ngayon ay PNP chief. Ang paghuli sa kanya, walang warrant of arrest except yung sa cellphone na pinadala na warrant of arrest daw na pinalabas ng International Criminal Court. So ngayon, ang nangyari, despite the fact na ini-invoke nila ni Attorney Mel Delgra ang kanilang karapatan ni Digong na kailangan dalhin siya sa Article 59 kasi dadalhin sa korte. Hindi dinala. So, ang bagkos, ang ginawa ni General Nick Torre ay pinalipad.
ng alas 11 ng gabi. Ito naman kasi mga, pasensya na kayo mga abogado ni Digong, ang hina nyo talaga na ang mga abogado. Kasi kung ako gumawa nun, alas 11 ng umaga, inaresto si Digong. Ngayon, gagawa ako ng petition, writ of habeas corpus na isasampa ko. At in a matter of 1 hour, matatapos kong petition gagawin. At isasubmit ko, bakit pa ako sa Supreme Court mag-submit? Doon nyo isubmit sa Regional Trial Court ng Pasay City para aksyonan ka agad. So ngayon, pag sa RTC, di, utusan ngayon ng RTC si Nick Torre, dalhin si Digong dito sa korte. Dapat sana ganun ang ginawa. Kaya lang, I just don't know bakit ganun kagaling ang abogado ni Digong. Marami pa naman sila. I just do not want to say na kulang ang inyong abilidad para gumawa. Me as a writer, and it is easy for me kasi editor po ako ng People's Tonight dati. Kaya madali lang sa akin gumawa ng petition for habeas corpus. Dahil hindi ginawa, napunta ngayon si Digong sa daheg. However you pronounce it, and siguro daheg na ngayon ang nangyari. So, because of that, nang nandun na siya, ay tumagal muna ng konti, pinatawag siya, parang in-inform siya kung anong charges sa kanya, at doon nga may nag-hearing, at pagkatapos, sinet yung confirmation of charges kasi meron silang confirmation of charges. Kung sa Pilipinas yan, ang katumbas niyan ay pre-trial. So, ibig sabihin sa pre-trial, magbabanggit kami ngayon kung ano mga ebidensya meron kami at saka testigo, no? Magkabila ang partido yun, akusado at saka yung umaakusa. So, ngayon, in the meanwhile, kumuha si Digong ng kanyang abogado na si Attorney Kaufman. Saka si Attorney Kaufman naman, kinuha niyang partner niya na pareho niyang Hudyo, na si Professor Dov Jacobs. Siguro hindi to abogado, professor. Sir, kay hindi siya gumamit ng attorney, kundi Professor Dov Jacobs. At saka argumento nila, nagsampa sila ngayon ng motion na ang tawag nila doon, observation. The defense lawyer observation that the ICC has no more jurisdiction over the person of the Philippines and the person of Duterte being a citizen of the Philippines. Ang justification nila, yung sinasabi ko nila, it is because na nung panahon na pinalabas ang authority to investigate ay hindi na kasapi ng Pilipinas, ng ICC ang Pilipinas. So kung hindi nakasali, ay wala ng karapatan ang ICC na itatrial si Digong. So iyan hanggang sa ngayon nag-stand yan. Napakasimpleng argumento lang. The article itself, Article 12, tandaan nyo Article 12, Paragraph 2, it states that in no case that the investigation be allowed on a person of a country where the country is no longer a member of the Rome Statute or International Criminal Court. Very clear yan. So ibig sabihin, sa argumento nila, it doesn't matter kung sa Article 1 to 7 na ina-argue nila na Attorney Conte, ni Attorney Buituyan, si Attorney Gabriel Andres, ay dapat daw, on the basis na noong February 8, 2018, nakasapit pang Pilipinas, ay nagkaroon ng preliminary examination. So, in-invoke nila, nakasaad po kasi iba pang condition na nilalagay sa Article 1 to 7, nagsasabi, kailangan magiging epektibo 1 year from the time of filing the notice of withdrawal. Next na condition ay kailangan babayaran ng Pilipinas kung ano man ang utang nito sa panahon na kasapi pa ito ng ICC, baka contributions sa tinatawag na mga contributions sa pagbabayad sa pag-operate ng ng International Criminal Court, yung mga sweldo ng tao ron, kasama Pilipinas magbabayad diyan. Next na condition ay kung ang may obligasyon pa makipag-cooperate ang Pilipinas sa time ng ito na ginawa ang obligation na naumpisahan sa panahon na member pa ang Pilipinas bago mag-withdraw, bago maging final ang withdrawal. So ano kayang cooperation meron? Walang sinabi po kung anong cooperation. Kasi ang katotohanan ng buhay, nung nag-anunsyo na preliminary examination ang Office of the Prosecutor, ay wala silang
paghingi. Dapat humingi man lang sila sa Philippine government ng tulong. Pahingi kami ng ng certified true copy ng mga listahan ng namatay. Hindi sila gumawa ng ganon. Kasi siyempre naman, understandable naman. Because of the fact that it was still Rodi Duterte who was the president at the time. So, nevertheless, ibig sabihin, the fact that it was Duterte who was the president at that time is only a proof that there was no cooperation that was done between the ICC, Office of the Prosecutor, and the Philippine government. So, because there was no cooperation, therefore, that provision in the Article 127 does not apply. Kung it does not apply, hindi magkakaroon ng jurisdiction ng ICC over the Philippines. Now, may another pang-apat na condition. Sinasabi, if the Philippines has that cooperation on any matter that the court has made under consideration before the finality of the withdrawal. So meron ba? Ngayon, nag-ikot-ikot ang usapan. Sabi nila ni Attorney Conti, ni Attorney Joel Butuyat, tsaka ni Attorney Gabriel Andres, ay ganito. Yung preliminary examination ay under consideration of the court. Kaya hindi pwede na umalis ang Pilipinas. Yan ang argumento nila. Ngayon, ang counter-argument naman, ako at saka yung sila ni Kaufman, sinasabi nila, yung preliminary examination does not apply because it is a mere act of downloading information from Human Rights Watch and Amnesty International. At saka dagdag yan yung mga affidavits na nakuha nila. It does not bind the court. Besides, the court is not the Office of the Prosecutor cannot be considered as the court. Tapos ang rason naman yan, kung ako hindi nila alam ang rason, ako alam ang rason bakit hindi mo makonsidera na part ng court, na part ng International Criminal Court, na una kayo ng court yung Office of the Prosecutor. Bakit? Kasi po apat ang organs ng ICC. Number 1, Office of the President, na siya po ay hinalal ng lahat ng judge. So si Judge Akani, ngayon, ang judge ngayon, ang president ngayon. Sunod ang Office of the Prosecutor. Yung Office of the Prosecutor lang sila. Tapos ang Office of the Judges. Ano mga offices of the judges? Yung pre-trial judges, trial judges, at saka appeals judges. Okay. Tapos ang next yung registry. Yan yung clerk of court sa Pilipinas. Yung registry. So, 4 na organ. Tapos sinabi pa sa Article 39 ng Rome Statute na lahat sila ay independent of each other. One cannot bind any other. So, ibig sabihin, the act of the prosecutor cannot bind the court in order to consider that the act of the prosecutor is also considered as the act of the court. Kaya, yan po ang rason kung bakit hindi mo makonsider yung preliminary examination na inanunsyo ng Office of the Prosecutor as an act that is part of any matter considered by the court. Okay? So ngayon, kung gano'n na ngayon, babalik tayo ngayon sa argumento na only the authority to give investigation is only allowed if the country where the crime is being considered was a member at the time of the giving of authority. Dapat yung pagbigay ng authority ng time na yun, dapat kasapi ang Pilipinas. Ang problema, binigay September 15, 2021. Naging final ang membership natin ng withdrawal ay March 17, 2019. So wala na. 'Di ba? So ganoon ngayon, ang bola ngayon is this. Hanggat hindi pa nagdesisyon, ang kasunod pa yan, kasi nag-request yung abogado ni Digong na mag-withdraw ito si Kwan, natanggalin sila ni Judge Lira at saka si Judge Ganso. Ang problema lang, hanggang ngayon wala pang desisyon ang plenary. Ibig sabihin lahat ng judge magdidesisyon kung paalisin nila si Lira at saka si Ganso para doon sa papalitan ng iba. Okay? Pero nevertheless, natutuwa pa rin ako sa mga salita ni Judge Ganso tsaka ni Judge Lira. Rest assured, patas kami kung tumingin. At saka,
hindi naman napag-usapan. Sa panahon nung nagbigay kami ng authority to investigate, hindi po napag-usapan ang Article 12, Paragraph 2. Yan na po ang kwan. So, ibig sabihin, because that is a law, I am too positive. I am too solid in saying that when the time comes now for the judges to decide on the jurisdiction or authority over the Philippines and over Digong Duterte and over, it means that it also over Bato, over Bongo, over Sara Duterte, over Albayalde, over Karamat, over kung sino pang iba. Okay? So, ibig sabihin, positive po ako because it is a law. Duralex said lex, because it is a law that says that a country that is no longer a member of the ICC can never be subjected to investigation. Okay? Ngayon, antayin na lang natin ngayon kung kailan darating, kung tatanggalin nga ba yung dalawang judge o hindi, kasi maniniwala naman yung mga judge na, sige, patuloy na lang natin, total nangako naman sila ng mga hindi sila interested party. At ina-assure nila na very fair sila at wala sila makukuha, mahihita sa mga kaso sa Pilipinas. Yun lang po sinabi. Tapos, ibig sabihin to, hindi magkakaroon ng warrant of arrest laban kay Sara, laban kay Bungo, laban kay Bato, laban kay Karamat, laban kay Albayalde, laban kay Dibold Sinas, at laban kay Colonel Leonardo, laban kay Ruina Garma, at sino pang iba, baka kasama pa si si Vitaliano Aguirre kasi siya ang Justice Secretary panahon na yun. Hindi lalabas yung ganun warrant of arrest hanggat hindi natapos yung issue kung may authority or jurisdiction ba ang ICC sa Pilipinas. Kailan lalabas? So, ibig sabihin, I am looking at the situation na siguro 1 month more from now ay magkaroon ng decision at siyempre magka-file pa niyang motion pre-consideration yan. So I'm looking at until December ay wala pang lalabas na warrant of arrest. Hindi aaksyonan ng ICC Pretrial Chamber kung meron man na motion na sinampa na bibigyan magpalabas ng warrant laban kay Sara, laban kay Bato, laban kay Bungo, laban kay Karamat, laban kay Albayalde, laban kay Dibold Sinas, laban kay Vitaliano Aguirre, kung sino man. Hindi ko sinasabi, pati si Edelberto Leonardo, si Colonel, pati si Colonel Ruina Garba. Very sure ako na walang warrant of arrest na lalabas hanggat hindi natapos yung question ni Duterte na kung may jurisdiction pa ba ang ICC sa kanya o wala. Well, I'm not saying that I am correct, but I am saying that I am 90% positive that it will be ruled by the ICC, that Pretrial Chamber, that there is no more jurisdiction or authority to hear and decide the case is filed against Digong Duterte. Ganun lang po ang masasabi dyan. So dapat, para magkaroon ng katarungan yung mga mga namatay, dapat dito sa bansa nating kasuhan si Digong. Total, naipon na nila sa Quadcom ang ebidensya. Isasampa na lang, ipunin na lang yan at isampa sa Department of Justice. At pag magdesisyon ng Department of Justice, doon nila ngayon isasampa sa korte natin, sa Regional Trial Court. So magkakaroon, kasi mayroon din tayong sariling batas na crime against humanity, and that is Republic Act 9851. It defines crime against humanity as a crime punishable by imprisonment of 20 years or less. So dito hindi pa nga life sentence ang parusa 20 years or less lang. So okay na ba? Yan na po ang aking sasabihin at mag-shout out na lang po sa inyo. So, si Helen Bagyo, good morning. Good Monday morning po, Senyor Tirador, Kausig. Risa Tanaka, bago mag-issue ng warrant of arrest, ang ICC sagutin muna nila yung kung may authority pa sila kay or jurisdiction kasi batayan yan. Siyempre, yan ang batayan nila. Kung may jurisdiction sila kay Digong, sunod-sunod na yan. Mag-warrant of arrest na yan kung may authority sila kay Digong. Pero kung wala, wala na. So, Lisa Tanaka na kanilang nilikha upang irespeto at sundin upang mapatunayan
ng matuwid silang katwiran. So bisa talaga ayon sa rule of law. Tama po kayo. Rafael Cesar, pwede bang sabihin ni BP Sara, Sir, na ang kinausap niyang papatay kay BBM kung sakaling siya ay mamatay, ay si kamatayan mismo? Wala, wag. Ayoko sagutin niya kasi si kamatayan, hindi natin alam kung totoong tao yan o hindi, di ba? So, Kwak Marcos Jr., Atty. Toto, bukod kay Secretary Mayorkas, ay na-dismiss din ang impeachment trial against Senator William Blount. Si research ko, William Blount. At saka dalawang impeachment trial din laban kay Trump ay dinismiss din. So Kenneth Decker, ang patuan nga kaya pinas buldus po. buldus pa. Sa TAS Acevedo, pag-examination, preliminary matter, under consideration ng court na yun, ay hindi po, pasensya na tayo. Preliminary examination ay hindi po preliminary. Hindi po siya investigation. Pasensya na po. Primary organ yung prosecution. Primary organ nga, pero hindi siya pwede, o independent naman ang court. Hindi niya pwede sabihin na tinatali niya na ngayon ang court. Hindi po pwede. Kasi nga independent sila of each other. Ganon din ang court, hindi niya pwede itali yung Office of the Prosecutor. Maliban na lamang kung nag-file ng motion ang Office of the Prosecutor at sasagot ngayon ang court. Either of the court, sa trial court, pre-trial court, at saka yung appeals court. Si Roy Bagamaspad, kapag na-release si ERRD, lalo bababa ang rating ni BBM. Malamang sigurado yan. Kwak Marcos Jr., Rafael Cesar, si John Wicked. Si John Wicked ba? John Wick? Ilya Vlogs. Hope, pray tatay, Digong will be coming back home sa city namin sa Davao City. Toti Villaflor, watching from Binangonan, Rizal. Ay Toti, lagi ka nanonood sa akin. Pastor Rodi Rabi, good morning. Ranger Valdemoro Jr., Ilya Vlogs, wala na bang pag-asa suntok po sa buwan dahil nasa jurisdiction na siya ng ICC? Ay, hindi. Yan ang sinasabi nyo, hindi mangyari. Positive po ako na mananalo si Digong dito. Okay? So, Jenny Bumagat, ano ba yung ICC sa buhay natin sa Pilipinas? Masyado silang bow sa ICC that hindi ang bansa natin. Actually, pag aamin ni Marcos yan na mahina bansa natin, bakit? Kasi kailangan pa bang ICC para ilitisin si Digong? Kailangan kaya naman ng bansa natin. Kung nalilitis mo naman si Kibuloy, bakit hindi si Digong? Di ba? So, El Cid Pablo, nabulilyaso na kami, na kasi engineer. Sa Vicente Ferrer, yan, galit lagi sa akin si Vicente Ferrer. You always bring negative news. Hindi na kita basahin. Ramon Barcelo, Solid Duterte kami, mabuhay. Bernard Magtibay, kulang na po ang 30,000 na biktima ng AGK dahil balita ko, naghagila pa daw po si Atty. Conte ng mga iba pang biktima. In fairness sa mga Atty. Conte, mabait na abogado, magaling na abogado yan. Bernie Sugilon, thank you. Toto Bertini, Catalonia Causing for the information. Roberto Lovia, Dr. Toto, kasi dapat dito na lang sa Pilipinas si Sampa ang kaso. Tama, para dito na lang din. Teachers, Pet TV, kidnapin ulit ni Torres si Sara at Bato para dalhin sa ICC po. Yun ang ulit gawin nilang group effort. Marianita Junet, my sister, sige tawagan kita after this. Laminusa Island, Laminusa. Paano po, attorney, na sanction na ngayon ICC Trump? Iba namang usapin yun. Sinanksyon na ni Trump si Judge Ganso. Emilio Richard de la Cruz, wala naman epekto yung sanksyon. Vicente Ferrer, bias ka, read my comment para per. Ay, pasensya na. Pasensya na, Vicente. Sige, basahin natin para per. Worst, you're siding with the traitors. Traitor, bakit mo nasabi na traitor yun? Wala ka naman basihan. Sige nga, patunayan mo, mag-explain ka dito at magbigay ka ng ebidensya kung bakit traitor. Okay? Bakit hindi mo tawaging traitor si BBM na nagnanakaw, di ba? Hindi mo tawaging traitor si Tambaluslos na binigay ang 150 million kada congressman para pumirma lang sa impeachment. With that, I am now closing this vlog at magandang umaga po sa inyo lahat. Roberto Lluvia, ano pa iba?
Okay, magandang umaga po.